Ngayon po, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ready na po ba tayo? Amen. So, magbukas po tayo ng Bible sa Psalms chapter 40. Psalms chapter 40 verses 1 to 5. Ganito po ang sinasabi. Psalms chapter 40 verses 1 to 5. Sa Diyos na si Yahweh, matiyagang naghihintay. Ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag. Taglay na buhay ko, isang bagong awit. Sa akin itinuro, papuri sa Diyos, ang awit ng puso, matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Mapalad ang taong kay Yahweh tiwala at sa Diyos-Diyosan hindi dumadapa, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Yahweh aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung pangahasan kung sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. So, dito po makikita po natin na ang buong bersikulong ito ay nakatuon lamang ang pansin sa pagsamba sa Panginoon. Gusto niyang ibalik yung nararapat na pagsamba sa Panginoon sa kabila ng lahat ng kanyang nararanasan. Sa kabila ng lahat ng kanyang ng ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Pero meron din po dito sinabi lalo na po sa may verse 5 na kung ang lahat ng ginawa niya ay ilalahad niya, baka abutin tayo ng isang linggo. O kaya, baka di na tayo matapos. Pero, napag-isip-isip ko po na, bakit sa mga resulta lang natin siya napapapurihan? Madalas, kapag andyan na hinihintay, doon lang natin siya na-appreciate. Madalas, kapag tayo po ay nagaganap yung mga kagustuhan ng Panginoon o yung mga blessing ay patuloy na bumubuhos sa buhay natin, doon lang natin siya naaalala. So dito po pag-aaralan natin kung paano po natin siya papupurihan, sasambahin, kahit nasa gitna po tayo ng unos. Pag-aaralan po natin kung paano siya papurihan, sambahin, sa gitna ng proseso, patungo dun sa mga pagpapala ng Panginoon. So ang topic po natin sa araw nito is worship throughout the process. Worship God throughout sa proseso. Yung habang papunta tayo dun sa pinangakong pagpapala ng Panginoon, sa pinangakong katatayuan natin sa buhay ng Panginoon, sinasamba natin siya. Bakit? Bakit kailangan habang proseso pa lang, natututo na tayong sumamba sa Kanya? Bakit nga ba? Bakit ba kailangan na ganun?
Kasi po unang-una, hindi mo masusulit yung blessing kung sa blessing ka lang nagwo-worship kay God. Kung sa blessing mo pa lang pinapupurihan ang Panginoon. Kung natuto tayo na doon sa goal natin, doon sa napuntahan na natin, doon pa lang natin siya papupurihan, parang may kulang. Parang hindi tayo satisfied. Pero kung pag-aaralan po natin na kailangan pala, habang nasa proseso pa lang ako, habang papunta pa lang ako, pinapupurihan ko na ang Panginoon, I tell you, wala pa tayo dun sa goal. Satisfied ka na. Wala ka pa dun sa dulo, sa finish line, pero masaya ka pa rin nakikipagkarera. Na wala kang iniisip, kundi ang mapapurihan lang ang Panginoon dahil alam mo, sa puso mo, sa utak mo na pag ito ginawa ko para sa Panginoon, maitaas ko ang pangalan niya, yung future ko sigurado na. So kailangan matutunan po natin na kumbaga, mas mapapurihan pa siya habang lahat po tayo ay nasa proseso. Nang sa ganun po, pagdating natin sa dulo, masasabi natin, victorious yung ating ginawa. Kung minsan lang po kasi masyado tayong focus dun sa goal natin. Masyado tayong focus dun sa dapat kalabasan. Halimbawa na lamang po, meron po tayong mga plano sa buhay na sa sobrang tinitignan natin yung napakalayo pang kaganapan sa buhay natin, nakakalimutan natin kung sino yung naghahari dun sa proseso. Kung sino yung dapat na inuuna natin sa proseso. Nawawala sa equation yung salitang Jesus, yung pangalang Jesus. Kuminsan kasi work plus trabaho plus yung sipag equal success. Yun ang madalas na mindset ng mga businessman eh. Trabaho plus sipag equal success. Pero nawawala sa equation yung salitang Jesus, yung pangalang Jesus. Yung dapat na yung sipag plus yung papurihan mo ang Panginoon throughout the process, doon pa lang magkakaroon ng tunay na success. Bakit? Kasi doon pa lang sa proseso, napapurihan mo na ang Panginoon. Mas lalong matututunan mong magsaya doon sa victory ng goal natin kapag natutunan mo throughout the process yung kung paano mag-worship sa Panginoon. Kaya nga lang, minsan sobrang layo na ng tingin natin eh. Kung minsan lumalagpas na nga tayo sa goal natin, hindi pa tayo nakakarating doon sa unang goal natin, lumalagpas na tayo agad ng tingin. Masyado tayong, kumbaga na-obsess tayo na kailangan ganito, para maabot ko to. Kailangan ito ang gawin ko para ito mangyari sa buhay ko. Pero lahat ng pagpapagal natin ay baliwala
kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga dapat matutunan na nating mag-give back pa. Habang tayo po ay lumalakad patungo sa pinangako ng Panginoon. Tas kung minsan pa, mas pinipili natin na makita agad yung resulta. Mas pinipili pa natin na magmadali kesa nakaraan yung gustong daan para sa atin ng Panginoon. Nagmamadali tayo masyado. Kung minsan, nagsho-shortcut na nga tayo eh. Kung minsan, sa sobrang gusto nating mapunta na agad sa finish line, di na natin alam, nawawala na pala tayo sa track na inihanda ng Panginoon. What if ganito ang nangyari? Doon sa proseso, doon sa takbuhin natin sa buhay, meron na palang mga pagpapala doon. Nag-shortcut ka. Dinalagpasan mo yung mga pagpapala na dapat mas may i-enjoy mo kapag nandun na tayo sa finish line. Nawala yung opportunity natin na ma-enjoy palalo yung goal natin sa buhay. At the same time, masyado tayong nagtitiwala sa mga decision na kung minsan hindi na maka-Diyos. Yung kumbaga, nagre-rely na lang tayo sa sarili natin. Hindi po ba nakakapagod yun? Yung magre-rely ka na lang sa sarili mong lakas. Hindi po ba mas nakakapagod yung lakas mo, yung ginagamit mo? Imbis na ang Panginoon ang bahala sa takbuhin natin sa buhay. Kaya nga po, narito po tayo ngayon upang pag-aralan kung paano po natin siya masasamba sa gitna ng ating takbuhin sa buhay. Na kahit na anumang bagyo ang madaanan natin, madapa man tayo, merong Diyos na kasama natin lagi. Merong Diyos na tutulong sa atin lagi. Dahil alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Isa kang minamahal na anak ng Diyos. Yan po ang lagi nating tandaan. Kaya nga po, kailangan sa buhay natin, mapapurihan na siya kahit nasa proseso pa rin tayo. Sabi po sa John chapter 4, verse 23 and 24, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is a Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." So sabi niya po sa verse 23, "For they are the kind of worshipers the Father will seek." Yung kapag kahit na nasa proseso tayo, ipinapupurihan na natin siya, yun po yung mga hinahanap ng Panginoon. Yun po yung mga mas binibless ng Panginoon. Kasi God seek
true worshipers. God seek true worshipers. Hindi lamang po worshipper, kundi marami. Worshipers. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Yan pong katabi nyo, pwede nyo pong maging kasama sa journey. Pwede nyo pong maging kasama habang nasa proseso po tayo. Kasama natin ang bawat isa, sinasamba ang Panginoon, kasi alam natin na pagsama-sama po tayong nanalangin at dumulog sa Panginoon, mas malakas yung signal natin sa Panginoon. Kung nagkakaisa po tayo, habang tayo po ay nasa journey natin, meron kang isang kapatid na pwedeng tapikin. Kung tayo po ay nahihirapan. At the same time, ito po yung mga hinahanap ng Panginoon na habang nasa journey po tayo, mas pagpapalain ng Panginoon pag nasa goal na. Kaya nga po, kung makikita po natin yung buhay po ni Job, inalis na po sa kanya ang lahat. Tinanggal na po sa kanya ang lahat. Pero nagpatuloy siya sa proseso na papurihan ang Panginoon sa buhay niya. Bakit? Kasi kilala niya yung Diyos niya. Na I believe, Diyos natin ngayon, sa panahon natin ngayon. So kung kilala mo kung sino yung Diyos mo, hindi ka mangangamba kung saan ka man mapunta, kung ano man ang mangyari sa paligid natin. Dahil alam natin sa dulo, ang pagpapala at pangako ng Panginoon ay totoo. Na siyang mararanasan natin. And I believe, nalalapit na po yun. Pero po, sa ating proseso, tinitignan ng Panginoon or He's looking into our minds. Yung mindset po natin. Kadalasan po kasi, yung mindset po natin is goal. Hinahanap natin yung, kumbaga, kung saan mas mapapabilis, kung saan mas makikita natin yung goal. Pero kung yung mindset po natin is Jesus. Yung goal natin, susunod lang sa atin. Na hindi mo namamalayan, tayo po ay nakalagpas na pala dun sa goal natin. Na meron pa palang mas inihanda ang Panginoon beyond dun sa goal na isinet natin. Kaya nga po, habang tayo po ay nagpupuri sa Kanya, or habang tayo po ay nasa proseso at pinapupurihan ng Panginoon, check po natin yung mindset natin. Check po natin na, ito ba, kailangan bang gawin ito para mas mapapurihan ko ang Panginoon? Ito pag ginagawa ko ba ang bagay na ito para mapapurihan ang Panginoon? Kasi po, yung mindset po natin, diyan po nagsisimula ang lahat eh. Diyan po nagsisimula na bago ka umaksyon, iisipin mo muna. Bago tayo aaksyon, dumadaan muna sa isip natin. Halimbawa, kukuha ako ng tubig.
Pero bago ako kumuha ng tubig, inaalam ko muna kung kailangan ko ng tubig. 'Di ba? Sa atin po, kung minsan nabibilaukan na po tayo, kung minsan hindi pa nga tubig ang hinihingi, numero. Letter, number. Nabibilaukan na tayo pero iba pa rin yung hinihingi natin. Pero, kumbaga parang bago ka uminom ng tubig, iisipin mo muna kailangan ko ba ng tubig? Ganon din po yung mindset natin sa goal natin. Kailangan ko ba tong goal na to? O meron pang mas inihanda ang Panginoon beyond sa goal na ito? Na hindi natin alam, hindi lang pala bahay at lupa yung inihanda sa iyo ng Panginoon. Pero yun yung goal mo. Yun pala, mansyon at bansa yung hinanda sa iyo ng Panginoon. Pero ang mindset mo lang, nandun lang sa bahay at lupa. So kailangan po, habang nasa proseso tayo, mas inaalam po natin kung paano o kung ano pa yung inihanda ng Panginoon para sa atin. And malalaman lang po natin yan kapag yung signal po natin sa Panginoon strong. Kumbaga matibay. Kumbaga konektado tayo dun sa pinanggagalingan ng pagpapala. Malalaman po natin yan kung throughout the process, kinakausap natin ang Panginoon. Throughout the process, konektado tayo sa Panginoon. So, kailangan yung mindset natin. Yung mindset natin nakafocus doon sa ano ba yung magagawa ko para mapapurihan pa ang Panginoon. Nang sa ganun, mas konektado po tayo doon sa pinanggagalingan ng pagpapala. At the same time, He is living inside our hearts. Kung yung utak natin nakafocus sa Panginoon, sigurado yan na ang Panginoon ay nangunguna at nangungusap sa ating mga buhay at sa ating puso. At siya ay namumuhay sa ating buhay. Magre-resulta po kasi yan Yung kapag ang Panginoon ay nasa puso po natin, kahit na maraming tao na negatibo sa paligid natin, na kumbaga parang, galing naman sa utang yan. Wala namang silang pinagkakakitaan. Baka galing lang din sa Bombay yan. Mga ganong salita na maririnig mo, pero ikaw na merong Kristo sa puso, hindi mo papansin yun. Parang yung kinikwento po ng isang youth leader po namin, mamili na lang po kayo sa dalawa kung sino po yung nagkwento nun, na habang sila po ay nagpapagawa or nag-a-upgrade ng kanilang tahanan, ang daming negatibong bagay na sinasabi sa paligid nila. Pero sabi niya po sa akin na hinahayaan ko na lang sila pas. Basta kami, tahimik kami. Basta kami, meron kaming Kristo sa puso. Nai-enjoy namin yung mga pagpapala ng Panginoon. And dapat yun ang heart natin, hindi yung papatulan pa natin. Kung minsan nagiinit yung ulo, nadadala sa emosyon. And kailangan sa atin po, bilang pinananahanan ng Panginoon, dapat tayo yung una na umiintindi sa paligid natin. Kaya nga po, bilang anak ng Diyos,
habang tayo pong lahat ay nasa proseso, mas napapapurihan dapat po natin siya. Lumalabas yung, yung tunay na pagsamba kapag tayo po ay nasa gitna ng mga negatibong bagay sa paligid. Bakit? Mas napapapurihan po natin siya sa gawa. He is liking our deeds. Nagugustuhan niya kapag ikaw na anak niya nangunguna na nagsusulong sa kapayapaan. Nangunguna sa anumang positibong bagay na magriresulta ng pagbabago sa paligid natin. Kaya nga po, mas napapapurihan natin siya kapag tayo pong mga anak niya ang pinanggagalingan ng kaliwanagan sa gitna ng kadiliman. Yung meron ka ng kaaway pero pinapanalangin mo sa Diyos na mas pagpalain siya, nang sa ganun huwag ka nang awayin. Hindi po yung wag naman po yung ipag-pray natin na, Lord, sana mawala na siya, wag pong ganun. Hindi po ganun. Hindi po gawa ng anak ng Diyos yun. So, kailangan tayo po yung pinanggagalingan ng kapayapaan. Dahil pag payapa ang nasa paligid natin, aalagwa ang pagpapala sa buhay natin. Yung kumbaga, payapa ang lahat sa buhay natin, kaya yung blessing ni Lord malayang nakakapasok sa buhay natin. Yung goal natin mas lumalapit ng lumalapit at nalalagpasan pa natin. Na hindi lang pala dito tayo inihanda ng Panginoon. Meron pa palang mas malayo na pupuntahan yung prayers natin. Meron pa palang mas malayong goal na isinet ang Panginoon para sa atin. Kaya nga po, kahit na anong bato sa atin ng mundo, basta napapapurihan po natin ang Panginoon sa buhay po natin, wala pong magagawa ang lahat ng yan para pagpalain tayo. Wala pong magagawa ang anumang plano ng kaaway para nakawin ang itinalaga na pagpapala ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa. Kaya po kahit na anong mang nararanasan natin sa buhay natin, di po tayo dapat mawalan ng pag-asa. Patuloy po nating sambahin ng Panginoon. Kahit na po tayo po ay nasa bagyo o nasa gitna ng problema, kailangan po yung puso natin handa pa rin mag-worship sa Panginoon. Dahil alam natin, ng lahat ng yan, proseso lamang para po sa itinalagang pagpapala ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Sabi nga po sa Psalms chapter 69, verse 30 and 31, "Let me shout God's name with a praising song. Let me tell His greatness in a prayer of thanks. For God is better, this is better than oxen on the altar, far better than blue ribbons pulls." So, dito po, mas nais ng Panginoon yung talagang mga sumasamba sa Kanya. Mas nais na pagpalain ng Panginoon yung mga totoong sumasamba sa Kanya. Kasi dito po mas nakikita
na ikaw ay ready na. Ready na para sa pagpapala na inahanda ng Panginoon sa atin. And anuman yung goal natin, anuman yung binigay na goal ng Panginoon para sa atin, sigurado po yan na makakamtan po natin sa tamang panahon. And I believe, hindi na po malayo yun. Nalalapit na po. Kaya kailangan po maging handa tayo throughout the process. Yung kailangan mas ibigay natin yung the best para sa Kanya. Mas kailangan na ibalik yung para sa Kanya. Sabi nga po, God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9, chapter 9, verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tingnan po natin yung buhay po ni Abraham. Nung inutusan po siya ng Panginoon para i-offer yung kanyang anak sa Diyos bilang isang sakripisyo. Di ba po napakasakit sa isang ama na isakripisyo mo yung anak mo? And take note, ang tagal po nilang inantay ng kanyang asawa na magkaroon ng anak. And then, sasabihin ng Panginoon, isacrifice mo yung anak mo sa akin. Kumbaga, ibalik mo. Napakasakit po yun sa isang ama. Although hindi pa po ako tatay, pero tinuturing ko po yung mga kabataan na yan bilang mga chikiting ko. Kaya pagka haggard na po yung itsura ko, malaki ang problema ni pastor sa mga kabataan. Yun na lang po isipin nyo. So, mga kabataan, alam nyo na, pag haggard si pastor, Di ba po, sa isang ama, napakasakit na isakripisyo mo yung anak mo. Pero kung titignan po natin, yun po yung pinagmulan upang si Abraham ay lalong mapagpala. Pero hindi po natuloy na isinakripisyo niya dahil pinigilan po siya ng isang anghel. Pero nakita po ng Panginoon yung katapatan ni Abraham sa pagbabalik sa kanya. Yung kahit na masakit sa atin, kahit na iba na yung parang sa tingin natin iba na yung mangyayari kapag ito ibinalik ko or ibinigay ko sa Panginoon. Para kasing hindi tama ka. Parang gano'n ang sinasabi ng puso natin, ng utak natin. Pero sa puso natin, nangungusap ang Panginoon, ibalik mo yan, anak. Ibigay mo yan, anak. Pag yun po ang nanguna sa buhay natin, yung ganong mindset at puso sa buhay natin, makikita natin yung tunay na pagpapala sa likod ng pagpapala. Pinagpala sila Abraham ng anak. Pero hindi nila alam
na meron palang mas malaki pang pagpapala pag sinusunod niya ang Panginoon. In terms of giving, na lang po tayo. The Lord is expecting us to give more or to give back what is the best for Him. The Lord is expecting us na kung saan yung pagpapalang ito, ibabalik ko sa Panginoon dahil alam ko na hindi pa ito yung talagang pagpapala na inihanda sa akin ng Panginoon. Meron pang mas malaking pagpapala na inahanda ang Panginoon, kaya po, ibabalik natin yung pagpapala sa Panginoon. Yung kumbaga, kahit na masakit sa atin, masaya ka pa din. Hindi yung, Lord, eto na. Bibitawan ko na ba? Naalala ko po yung kwento po ni Bishop, nung dati po na nagkamali po siya ng bunot. Imbis na dilaw yung itatago niya, orange yung naitago niya at yung dilaw ang nahugot niya. Paglabas niya ng church at chinek niya yung bulsa niya, nako, patay. Si tanghalian na ibigay ko pala. Ngayon, bumalik siya kay pastor. Pastor, pwede po bang mahingi yung sukle? Duktungan po natin yung kwentong yun. What if yun talaga yung tinalaga or yun talaga yung plano ng Diyos na maibigay mo? And beyond that, mas malaking palang pagpapala yung nakalaan para sa'yo. Hihingi ka pa ng sukle? So, kailangan po yung expectation ng Panginoon, dapat ma-meet po natin. Yung kahit na masakit sa bulsa, sabi nga nila, masakit sa kasukasuhan. Kasi hindi lamang po sa pera na papapurihan ng Panginoon or na ibabalik natin ng papuri ang Panginoon. Pwede pong sa lakas natin, pwede pong sa mga resources natin, basta yung willingness po natin na maibalik yung nararapat at pagpapala para sa Panginoon, ay magawa po natin. Ma-meet natin yung expectation ng Lord na ito, anak ko, bigay mo para sa gawain niya. Ito, ibalik mo para sa akin. Sabi ng Lord sa atin, yun yung kailangan nating mapunan. Dahil may mas malaking ihahanda at inihanda ang Panginoon beyond dun sa mga blessing na yan. Kailangan lang po natin is maging cheerful giver. At the same time, the Lord is evaluating us. Ini-evaluate niya kung hanggang saan yung kaya mo. Ini-evaluate niya kung hanggang saan yung isasagad mo. Baka meron na po sa atin dito na si pastor, ano yung pinipreach niya? Hindi po. Sinasabi ko po ito dahil alam ko po na ito pong mga salitang ito, pag natutunan po natin, mas aalagwa ang pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Kaya kung
Ready ka na tumanggap ng mas malaking pagpapala. Kailangan po natin ma-receive yung pagpapala sa likod ng mga bersikulong ito. So God is evaluating us kung talaga bang naibabalik natin yung para sa Kanya. Halimbawa na lang po sa akin, napakasakit po ng loob ko pag hindi ko po na ibabalik yung nararapat na para sa Kanya. Yung wala kang, kumbaga, hindi ka, magugutom ka talaga pagka nakita mo yung laman ng pitaka mo is 20 na lang. Yung talagang gutom ka na, mas magugutom ka pa kasi 20 na lang yung laman ng pitaka mo. So napakasakit po ng loob ko pag ganun ang nangyayari. Na, Lord, eto ba talaga? Ganito ba talaga? And nire-remind po ako ng Panginoon, binigay mo ba yung best mo, anak? Pinapaalalahanan din po tayo throughout the process eh. Pinapaalalahanan din po tayo ng Panginoon kung talaga bang deserving tayo na tumanggap ng mas malaking pagpapala. Sabi nga po sa Bible, kung sino ang mapagkakatiwalaan niya sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan niya din sa malalaking bagay. So kailangan, sa maliit pa lang, napagkakatiwalaan na po tayo sa mga bagay na ganun eh. We give back what is necessary and we give back what is the best for God. Kasi tinitignan din po niya yung puso natin. Kung ready ba tayo dun sa mga malalaking pagpapala na inihanda ng Panginoon sa atin. Hindi mo alam, nandyan na pala yung promotion na hinihintay mo. Pero, yung puso mo hindi handa. Paano yun? Kailangan po maging ready tayo. At maibalik natin yung nararapat na para sa Kanya. At the same time, the Lord is expanding our resources. Ini-expand niya yung resources ng bawat isa. Ini-expand niya yung mga pwedeng mangyari sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga po, nandyan lang ang pagpapala sa tabi-tabi. Kailangan lang po nating tumingin. Kailangan lang po nating sabihin sa Panginoon, Lord, ito ba yung pagpapala mo para sa akin? Lord, ito ba yung inihanda mo na para sa akin? And magugulat po tayo na napakalawak pala ng ating aanihin. Napakalawak pala ng inihanda ng Panginoon para sa atin. Ang kailangan lang po natin ay magbalik ng nararapat na para sa Panginoon. And kailangan yung heart natin masaya na nagbibigay. Masaya na nagble-bless para po sa gawain niya at sa Panginoon. Sabi nga po sa kanta bless the Lord, O my soul. Pero, pag na-bless ka, at na-bless mo ang Panginoon, yung pagpapala, mas lalong aalagwa at mas lalong bubuhos po sa buhay po ng bawat isa. Sabi po sa Malakay chapter 3, verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty,
and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Kita po natin, kung mas masipag tayo, kumbaga, na magbalik ng nararapat na sa Kanya, masaya tayong nagbabalik ng nararapat na para sa Kanya, baka hindi natin alam na yung pagpapala ng Panginoon, binubuhos na niya sa buhay natin, na sa sobrang dami ng pagpapala, hindi na magkasya sa buhay natin. Kaya kailangan po mas ibalik po natin yung nararapat na sa Kanya. Dahil ang pagpapala niya po ay sobra-sobra. Pagpapala niya po ay higit pa sa inaasahan ng bawat isa. Kaya nga po, sa mga parang ito, mas mapapapurihan po natin ang Panginoon. At the same time, God is moved in our service. Kung kanina, God loves a cheerful giver, God is moved in our service. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 11, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Hindi lamang po sa pagbibigay, hindi lamang po sa pagkanta, kundi maging po sa ating pananalita. Kumbaga, isinishare ba natin yung natanggap natin sa iba? It's a form of worship kung saan mas napaparangalan natin ang Panginoon kung ibinabahagi natin siya sa mga taong wala pa sa Kanya. Kung ibinabahagi natin siya sa mga kapamilya natin na wala pa sa Kanya. Masaya ka ba kung ikaw nasa langit, yung kapatid mo na hindi tumanggap nasa impyerno? Nagsisisi sa impyerno? Masaya ba tayo kapag yung kaibigan natin nakikita natin nahihirapan sa dagat-dagatang apoy? Masaya ba tayo kung nakikita natin na yung mga best friend, mga taong nasa paligid natin, naluluto sa init ng dagat-dagatang apoy? Kasi po sa tuwing tayo po ay nagsasalita para po sa Panginoon, mas napapapurihan po natin ng Panginoon sa buhay natin. At the same time, mas rumarami po ang mga anak niya na nagtitiwala sa Panginoon at nakakakilala sa kanyang dakilang pangalan. Ayaw mo ba na ikaw mismo, yung buhay mo, ay nagiging isang patotoo sa buhay ng mga taong nasa kadiliman? Nagiging liwanag ka sa buhay nila. Kaya nga po, napakaganda na sa buhay natin, hindi lamang tayo nabubuhay para po sa ating sarili. Hindi lamang tayo nagsasarili, kumbaga ng liwanag natin. Ibinabahagi po natin dapat ito. Na sa tuwing tayo po ay lalakad sa labas ng bahay, kilala ka ba na nagsusulong ng salita ng Diyos? Kilala ka ba na isa kang anak ng Diyos? O kilala ka na nakikipagtsismisan sa kapitbahay?
Marites daw, sabi ni Bishop. Kung kilala ka sa paligid nyo na isang notorious na chismoso. Okay lang sana makipagkwentuhan sa labas eh. Kung yung pinagkwentuhan natin at sinasabi natin, salita ng Diyos. Kung yung ibinabahagi natin sa labas eh, yung kabutihan ng Panginoon. Nang sa ganun, mas napapapurihan ang Panginoon sa buhay natin. Remember that our strength is for Christ. Yung ating lakas ay para sa Panginoon. Kaya po dapat dito pa lang sa katawang lupang ito, nagagamit na po natin siya para madakila ang kanyang pangalan. Yung kumbaga, itong buhay na to, maging isang sakripisyo at patotoo sa kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. At magsasalita ang ating mga gawa dahil po ang Panginoon ay nananahan sa atin. Kaya po ang lakas natin ay para lamang sa Panginoon. Ang lakas natin, kailangan nangunguna yung mapapurihan natin siya. Yung kailangan hindi naaaksaya yung ating lakas dahil alam natin na papurihan natin ang Panginoon sa binigay niyang lakas na ito. Yung bumulat tayo sa umaga na ang nais natin ay mas mapapurihan lamang ang Panginoon. Yung hindi lalagpas yung isang buong araw na hindi natin na ibibigay yung nararapat na pagsamba para sa Panginoon. At the same time, ang lahat ng ating pagpapagal ay para sa Panginoon. Our strives are for Christ. Yung kumbaga, ito ginagawa natin para po sa Diyos. Ito ginagawa natin para mapapurihan siya sa buhay natin. Makikilala kang anak ng Diyos kung ang ginagawa po natin ay para sa Diyos. Kung ang namumuhay sa puso natin, sa buhay natin, ay ang Diyos lamang. Kaya anuman yung mga pagpapagal natin, kailangan po nakalaan yan para po sa ating Panginoong Hesus. At the same time, our standings are for Christ. Anuman yung katatayuan natin sa buhay, anuman po yung mga kumbaga mga sitwasyon or katatayuan natin ngayon sa ating buhay, lahat po yan ay para po kay Kristo. Lahat po yan ay para po mapapurihan ang Panginoon. Kaya po kailangan po sa buhay natin, itong buhay na binigay ng Panginoon sa atin, ay maibalik natin para sa Kanya. Yung ating buhay ay isang buhay na sakripisyo para po sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, bilang hamon po sa ating lahat, na wala po tayong dapat aksayahing panahon para hindi mapapurihan ang Panginoon. Wala po tayong dapat na aksayahing panahon para yung puso natin hindi maibigay, hindi natin mailaan para po sa Panginoon. Kailangan po yung puso natin laging ready
para po sa pagsamba. Para po mapapurihan ang Panginoon. And magugulat na lamang po tayo na throughout the process, napagpala na po tayo. Throughout the process, yung hinihintay natin, meron pa pala na ibibigay ang Panginoon. Kaya po, napakaganda na sa buhay po natin, sa puso po natin, ang mangunguna lamang po ay ang mapapurihan ang Panginoong Hesus. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9, so we make it our goal to please Him whether we are at home, in the body, or away from it. Na kahit na nasaan man tayo, anuman yung ginagawa natin, lahat po yan ay para po sana mapapurihan ng Panginoon. Throughout the process, tayo po ay hindi iiwan ng Panginoon. Throughout the process, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay mapagmahal. Ang Diyos po natin ay kumakalinga po sa ating lahat. Na kahit na kuminsan hindi po tayo nagiging tapat sa Kanya. Pero po siya ay nananatiling tapat sa Kanyang mga anak. Kaya nga po napakasarap isipin na sa proseso pa lang napagpala na po tayo. Na sa proseso pa lang papunta doon sa ating mga goal sa buhay, marami na pala tayong natanggap na pagpapala. At mas mai-enjoy natin yung ating goal sa buhay kapag si Lord ay napapurihan na sa buhay natin. Kaya po iset po natin yung ating mga puso, ating isipan, ang ating lakas para lamang po sa Kanya. Samahan niyo po akong manalangin. Maraming salamat po, Ama, na sa mga salitang ito, Panginoon, Ikaw po ang siyang nanguna, at sa aming mga buhay, Ikaw po ang siyang nanguna, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na throughout the process, sa iyong mga pagpapala, throughout the process, sa iyong mga ipinangako sa buhay ng bawat isa, nais po namin Ikaw lamang ang mapapurihan. Nais po namin na Ikaw lamang ang madakila, masamba, Panginoon. Dahil alam po namin, throughout the process, naroon na po ang iyong mga pagpapala. Naroon na po ang iyong mga pinangako, Panginoon. At mas malayo pa, Panginoon, ang iyong inihanda para sa amin. Dahil alam po namin na mas malaki at mas malawak ang aanihin ng bawat isa. Dahil napapapurihan ka po sa buhay po namin. Kaya nga po, Ikaw lamang ang manguna sa aming mga puso. Ikaw lamang ang manguna sa aming mga buhay. At hayaan niyo po, Panginoon, na mas mapapurihan ka namin habang tinatahak po namin ang landasing iyong ginawa at inihanda para po sa buhay ng bawat isa.